Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tata. Isa akong lumad na taga Bindoy sa may Negros Oriental. Pero kasalukuyan, nasa Samar ako. Mula pa kabataan ko, napakahilig ko na sa pagguhit, pagdrawing. Lahat ng notebook ko ay hindi nakaligtas. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masyadong mahilig makipagkaibigan. Mas pipiliin ko pang mag-isa kesa naman magbarkada. At dahil sa ugali kong ito, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan ko. Kagaya ng pagsusulat at pagguhit. May mga kaibigan naman talaga ako pero pili yun. Yun lang sa tingin ko na makakarelate ako. Hanggang sa may naging kaibigan ako, doon lamang din sa amin. May hilig din ito na katulad ng nakahiligan ko. Magaling pa siya sa akin at parami akong natutunan sa kanya. Tingin ko nga, pareha kami ng ugali. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Asmoy. Mas matanda ito sa akin ng 10 taon dahil nasa 16 na taong gulang pa lamang ako noon. Pinasok ko na din ang pagpipinta dahil lang sa kanya. Hanggang sa nagkaroon ng mga projects at dayo sa iba't ibang lugar. Dinadala niya ako doon. Sa naaalala ko ay nangyari ito noong mga late 90s. At ang pagiging magkaibigan namin, Sir Seth, ay mitsa para makaranas ako ng tagpong hanggang sa ngayon ay hindi ko makakalimutan. Dumami kami ng dumami. Maraming nagkaroon ng hilig sa pagpipinta. Grupo na kami nun, na kung saan-saan na lamang dumadayo. Lalo na kapag piyestahan. Kadalasan kami ang pinapadesign sa mga props. Hindi ko alam kung bakit masaya ako sa gawaing yon. Ito naman talaga yung hilig ko. Minsan ay hindi ko na alintana noon na hindi pala ako naliligo. Kapag wala namang pinagkakaabalahan ay makikita kaming nasa gubat. Nangunguha kami ng ibon gamit ang dibomba o airgun. Ako, si Asboy, Crick at Jim ang magkakasama. Etong si Crick ay nauna sa akin. Balito din ang nag-endorso sa akin kay Asboy. Gawa ng mahilig din talaga ito sa arts. Si Jim naman ay kakasali lamang sa amin ng mga panahon na yon. Kada wala talagang kinawiwilihan, ang palipas oras namin ay ang pamamaril ng mga ibon. Hindi naman nagagalit ang mga magulang ko dahil nga isinasabay ko naman ito sa pag-aaral ko noon. Basta pagkatapos ng klase ay naroroon ako sa bahay nila Asboy. Tag-iisa kami noon ng dalang airgun. Minsan, may lugar kaming napupuntahan na sobrang delikado. Hindi lang nababalot ng mga mababangis na hayop, kundi pati na rin ng kababalaghan. Naniniwala ako sa mga ganong klaseng bagay. Ako ay laging nakakakita, Sir Seth. Hindi ko alam kung nagpapakita ba o sadyang nakikita ko lamang sila nang hindi nakikita ng iba. Kaya alam ko noon na kung alin sa mga lugar na pinupuntahan namin ang sa tingin ko ay nakakatakot. Lalo na sa Walog. Isang banda ito sa bukid namin kung saan maraming ibong tukmo. Punay, manatad at tikling. Meron ding mga bayawak na ang iba dito. Aakalain mo na kung anong nakain. Gawa ng napakalalaki na at parang buhaya. May lawa din dito. Kumbaga mga tubig mula sa mga burol ay nagpapang-abot doon at walang lagusan. Maraming kwentong kababalagan sa lugar na ito. Kada bahay na nadadaanan namin noon, inaabisuhan kaming wag lalapit sa lawa.
Hindi naman kaila sa akin yon dahil alam ko naman talagang may kababalaghan. Pero itong grupo namin, na tingin ko ay puro introvert, sobrang tatapang. Doon nga ay muli naming pinuntahan ng walog. Nakapwesto ako noon sa ibabaw ng mangga. Bali ang ibaba nito, taniman ng munggo. Nasa tapat ko naman si Asboy. Doon ito sa nakahilerang bato na pinagpatong-patong. Yung sinadya ba, para maging batayan sa lupain. Gumawa doon si Asboy ng maliit na barong-barong. Si Crick naman at Jim ay nasa likuran ko. Bali nakabungad na sila sa lawa noon. Kasabay ng magandang panahon, payapang paligid, taghoy ng hangin at hagapas na mga damo. Bagot na bagot ako gawa ng wala pang dumadapo sa taniman ng munggo. Hindi pa ako nakakapaputok ng dibomba. Samantalang ang mga kasama ko noon ay kabi-kabila ang sagutan ng putok. Hindi pa ako makagalaw masyado. Gawa ng may nakakapit na bahay ng pulupukyutan sa isang sanga ng manggang yon. Hanggang sa pagsipat ko sa kinaroroonan ni Asboy, may napansin akong gumagapang sa lupa. Medyo lingay na ang araw, kaya malinaw sa akin kung ano yon. Isang tao. Ang nakapagtataka lang, parang gagamba ang paggapang nito. Ang akala ko ay si Asboy yon na nagtitiktik ng isang ibon. Pero napagtatanto ko na hindi, Sir Seth. Oo at maitim si Asboy. Pero mas maitim ang nakikita ko noon. Isa pa, wala itong saplot. Kaso, nang mapadako na ito sa isang puno ay bigla na lamang yung nawala. Malapit lang kay Asboy ang punong ito. Lanete na may katabing puno ng niyog. Naglaho na lamang yun na parang bula. Bumaba ako ng puno. Pinuntahan ko si Asboy. Habang papalapit, sinabihan ko siyang may nakita akong dili ingon nato. Ibig sabihin, laman lupa. Walang sumasagot sa akin. Pagsilip ko sa siwang ng barong-barong niya, walang tao sa loob. Hinagilap ko kaagad si Asboy pero hindi ko siya nakikita nun. Wala na rin doon sa isang malaking mahogany na kung saan dito siya naglilikit ng tabako. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Bagkos ay lumapit ako doon sa puno ng lanete. Kinakabahan ako sa mga puntong ito. Aminado ako at malakas ang kutob kong hindi tao yon. Habang papalapit ako, Sir Seth, para bang nahihirapan akong huminga. Tapos ilang saglit lang ay hindi ko na maigalaw ang katawan ko na siya namang labis kong ikinagulat nun. Hindi ko magalaw ang buong katawan ko. Ramdam ko ang mga paa ko nun, maging ang buong kalamnan ko. Pero hindi ko kayang maikilos ang sarili ko. Sinubukan kong sumigaw kaso maging ang bibig ko ay hindi ko maibuka. Siguro, kung ilalarawan lamang ang itsura ko nun, para akong napasma at sobrang balisa talaga. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkagulat ko dahil bigla na lamang may humawak sa balikat ko nun. Dumungaw ito sa mukha ko at doon ko napagtanto na si Asboy pala ito. Hoy, ano bang ginagawa mo? Kanina ka pa sigaw ng sigaw. Nandyan lang ako sa loob, oh. Kaharap mo pa nga ako tapos tinatawag mo yung pangalan ko. Kamuntikan pa kitang mapaputukan. Doon pa lang ako nagkaulirat. Nawari ba'y naimasmasan at nagawa ko na noong makagalaw.
Nakatitig sa akin si Asboy at kitang-kita ko talaga ang labis-labis niyang pagtataka. Ako naman noon syempre, nakakabaliw isipin yung nangyaring yon, na para bang nagmistulang isang panaginip lang. Hindi naman siguro guni-guni yon. Ramdam ko eh. May nakita ako dito, Asboy. Maitim. Kala ko ikaw eh. Basta hindi ako makagalaw nang subukan kong lapitan yung punong yan. Hindi din talaga kita nakita. Tumitig si Asboy sa puno ng lanete. Ilang saglit noon, sinabi niya na baka lamang lupa o mano yon. Medyo gumaan ang loob ko kasi nga naniniwala din si Asboy sa galaw ng diwa ko. May naririnig akong pagtawa kanina. Mga tunog bata. Kala ko napapadaan pero imposible naman. Walang tao dito'y maliban na lang sa atin. Ilan tong punong to, tata? Wika ni Asboy. Ang hilan po ay kababalagan. Lumipat ng pwesto si Asboy nun. Ako naman ay parang lutang sa droga. Hindi na aalis sa isip ko yung nangyari sa akin. Mantakin niyo ay hindi ako nakagalaw. Tapos ay naroroon lamang pala si Asboy. Pero sa paningin ko'y wala. Isa pa, anong klaseng nilang yung nakita ko? Hindi na ako kumikibo nun. Nasuka pa ako. Dulot siguro ito ng matinding nerbiyos sa kakaisip. Nung papauwi na kami at nung nagpapang-abot na kaming lahat sa mangga, nagpapatay sindi ang paningin ko. Hanggang sa nakamulatan ko na lamang ang sarili ko na nasa isang lugar na ako noon. Napakadilim. May banaag. Pero natitiyak kong ibang lugar yon na para bang nasa loob ng napakasukal na gubat. Napakatahimik. Wala man lamang huni na mga kuliglig at parang kulubang lugar na waribay. Walang hangin. Hindi gumagalaw ang mga dahon ng mga puno. Naalala ko pa ngang nangyari sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, hinimatay ako noon. Pero papanong pagising ko ay nasa lugar na ako ng parang walang tao. Patagan yon. Pero nabalot yun ng mga puno at wala akong nakikitang bundok. Parang nasa mababang antas na lupa ako na may napakalawak na gubat. May pagkaasul ang kulay ng paligid at nakikita ko ang mausok na lupa. Yun bang parang ulap na nasa lupa nun? Nakakapangilabot ang lugar. Nagsisisigaw ako nun. Tinatawag ko ang mga pangalan ng mga kasama ko pero bumabalik lamang sa akin ang boses ko. Hanggang sa may nakita akong mga gumagapang sa lupa. Mula dalawa ay parami ito ng parami. Hindi ko maaninag ang itsura gawa ng sobrang dilim talaga. Umaatras ako noon habang naghahanap ako ng pagkakataong makatakbo. Hanggang sa yun na. Nang makakita ng magandang daan ay sumirit ako ng takbo at dire-diretso lamang na walang hinto. Hindi ko alam kung saang lugar na ako nakakarating. Takbo lang ako ng takbo. Walang katapusan. At hindi ako nakakaramdam ng pagod. Sinusubukan kong lumingon sa may likuran at nakikita kong sumusunod sa akin ang mga nilalang. Hindi kaya ito yung nakita ko kanina. Mag-isa lang pero bakit ang dami na nila ngayon? Sabi ko pa, para bang walang katapusan ang gubat na yon. Hanggang sa nabanas ako at ang matinding pagkatakot ko nun. Napalitan na ng pagiging desperado. Ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong huminto at sinabi kong, "Sige, lapit. Magsuntukan na lang tayo."
Nakita ko ang mga nilalang na sabay-sabay huminto. Sabay-sabay din nagsitayuan. Dahan-dahan ng pagtayong yon na siya namang labis kong ipinagtaka. Ang tatangkad nila. Tapos maninipis sa mga kamay. Maging yung mga paa nila ay maninipis din. Para bang butot balat lamang yon pero ang katawan ay maskulado. May isang lumapit sa akin. Napakakalmado nito. At habang papalapit yon ay unti-unting dumudungaw sa mukha ko. Mahima-himatay ako sa nakita ko. Walang mga mata. Parang puro noo lamang ang nakikita ko na may dalawang butas ng ilong at bibig na halos umabot na sa tenga ang laki nun. Sumisinghot-singhot pa ito. Tapos biglang sumingaw sa harapan ko. Para bang tunog busina ng malaking truck ang boses nun. Napatakip ako ng tenga. Dama ko pa ang hangin na lumabas sa bibig. Napakabaho. Para bang bulok ng ngipin. Ganun na ganun ang naaamoy ko, Sir Seth. Ipinikip ko ang mga mata ko. Sabay walop o amba ng pagsuntok, pero wala akong tinamaan. Pagbuka ko ng mata ko noon ay wala na ang mga nilalang. Naisip kong, hindi kaya nananaginip lamang ako. Hindi kaila sa akin ang paraan kung paano gisingin ang sarili sa isang bangungot. Igalaw lamang ang mga daliri sa paa at kamay at magbuntong hininga nun. Pero nagmukha na lamang akong baliw nun. Hindi pa rin ako nagigising. Isa lamang ang ibig sabihin. Hindi ito panaginip. Totoo lahat ng nakikita ko. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Tumingala. Naghanap ako ng banaag para maging batayan ko sa landas na tatahakin ko noon. Hanggang sa makakita ko ng parang bituin na may bukod tanging laki at kinang. Yun ang tinumbok kong direksyon. Hindi ako mawawala at magpabalik-balik sa gubat na ito dahil magiging landas ko ang sinag ng bituing yon. Kahit papano, makakaraos ako sa gubat. Siguro, kung susumahin ng tagal nun, isang araw yung lakaran na yon. Yan ay kung may araw. Dahil sa lugar na yon ay puro na lamang kadiliman. Hanggang sa naisip kong magpahinga, pumuslit ako sa isang banda. Uhaw na uhaw ako noon pero tinitiis ko lang. Hanggang sa nakatulog ako. Pagkagising ko noon, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko dahil nasa ibabaw ako ng mangga. Puno ng mangga kung saan doon ako parating nakapwesto. Ang nakakagulat pa dyan, may araw na. Lumilipad ang diwa ko nun sa kawalan. Isang katutak na katanungan ang bumabagabag sa akin na wala man lamang akong alam sa kung anong kasagutan. Masakit ang katawan ko. Para bang nagtrabaho ako noon ng sagad-sagad. Masakit ang binti, paa, balakang, bewang, likod. At ultimong liig ko noon ay sobrang sakit, Sir Seth. Lalo na kapag sinusubukan kong lumingon. Sumigaw ako ng tulong. Tinawag ko si Asboy, Krek at Jim noon. Pero wala akong pagtugon na narinig mula sa kanila. Pinilit ko ang katawan ko noong kumilos. Dahan-dahan akong bumaba ng puno. Pagkatapak ko sa lupa, parang wala akong lakas. Diretso talaga luhod at bagsak nun. Tirik ang araw.
Sobrang init ng lugar ng mga panahon na yon. Gumapang ako hanggang sa makarating ako sa isang malapit na bahay. Tirahan ito ng matandang itago na lamang natin sa pangalang Mang Samson. Humingi ako ng tulong. Sumisigaw ako nun. Hanggang sa may nakakita sa akin. Si Mang Samson din ang nakakita sa akin, Sir Seth. Tumatakbo ito palapit at bigla na lang huminto sa harapan ko na para bang nagulat at napatakip pa ng bibig nun. Hindi ito nakapagsalita kaagad. Nakatitig lamang talaga ito sa akin. Tulong po, Mang Samson. Tulong po. Mabilis niya akong inalalayan. Kinarga ako sa likuran at marahang dinala sa bahay niya. Noong mailapag niya ako sa papag ng beranda, kumuha siya ng tubig at ipinainom sa akin nun. Doon na siya nagsalita na para bang nanginginig pa ang mga labi nito. 2 linggo. 2 linggo ka nang nawawala. Yung mga magulang mo, nagminatay na. Nagkagulo dito. Saan ka ba nagpunta? Yung nang minatay, Sir Seth. Nag-iiyak yon na para bang nawalan ng mahal sa buhay. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Katulad ni Mang Samson nang makita kong gulat ang mukha. Ganoon din ako sa kanya ng mga sandaling yon. Napatingin pa ako sa malayo at inisip talaga ang pangyayaring nakakabaliw. Ang alam ko, nagpang-abot na kami nun sa mangga. Tapos nahihilo ako eh. Hindi ko na po alam yung sumunod na nangyari. Pagising ko, nasa loob ako ng gubat at madilim po. Tapos nakakita ko yung mga itim na nilalang. Hinabol nila ako, Mang Samson. Nakakatakot yung mga itsura nila. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag nun. Sabi ko pa, nawala na lamang yung mga nilalang bigla. Tapos nakatulog ako sa isang banda. At paggising ko, nasa ibabaw na ako ng puno. At may araw na. Nawala ka ng 2 linggo, Dong. Si Asboy ay araw-araw bumabalik dito. Kanina nga lay kasama niya si Jim. Pero umuwi na. At yun naman ang mga sandaling yun ang bigla mong pagpapakita. Ayon pa kay Mang Samson, nung nasa mangga daw kaming 4 noon, ay bigla na lamang umano akong naglakad. Dire-diretso. Sinusundan ako ng tingin ni Asboy. Ang buong akala nila'y iihi lamang ako pero nang mapadako umano ako sa masukal na parte, hindi na ako nagpakita pa. Ginabi umano sila sa kakahanap sa akin noon. Pero hindi nila ako natagpuan. Hindi sila umuwi ni Asboy. Nagpalipas sila ng umaga sa bahay mismo ni Mang Samson. Tapos ay muli nila akong hinanap. Pero wala talaga. Kaya ayon, ipinaalam na sa mga magulang ko ang nangyari. Nagkagulo umano. Dumito ka muna. Ako nang bahalang magpaalam sa mga magulang mo. May makakain dyan sa loob. Wala naman dito yung anak ko kasi tabo sa talaptap. Pagkatapos magsalita ni Mang Samson, umalis na kaagad ito. Hindi pa ako nakakabalik sa ulirat. Hindi ko talaga lubos mapagtanto ang nangyayari sa akin noon. Pagsapit ng tanghali, dumating na si Mang Samson. Kasama nito ang aking mga magulang, maging ang kapatid ko at pinsan nun. Nagtatatakbo si nanay. Sumisigaw at kinakawayan ako habang nakatambay sa may biranda. Nang makalapit sa akin ito ay niyakap ako ng nanay ko at iyak ng iyak yon. Yung tatay ko naman ay parang hihimatayin. Namutla ito at saglit na nagpahinga. Bukod sa kanila, meron pa silang kasama. Si Tandang Ikoy, isang albularyo sa lugar namin.
Nakatitig lamang sa akin si Tandang Ikoy. Tumatango yun hanggang sa ilang saglit pa ay nagsalita na ito. Totoo. Siya na nga ito. Isinauli na siya ng mga lamang lupa dyan. Kala ko hindi na makakabalik pa eh. Mabuta't nakauwi ka pa. Huwag mong babatiin ng isang engkanto, Dong. Hayaan mo lang ito kapag nakita mo. Kapag binati mo'y pagkakainteresan ka talaga. Wala na akong nagawa nun, kung hindi paniwalaan na lamang si Tandang Ikoy. Aminado naman akong totoo at ito lamang ang makakapagbigay ng panatag sa isipan ko. Naengkanto ako. Pero sinabi kong saglit lang naman ako doon na sa tingin ko ay isang araw lamang o kulang pa. Ay naman kay Tandang Ikoy, mabilis sumanong oras sa mundo ng mga engkanto. Doon ka muna sa amin, tata, ha? Amning, etong anak mo ay kailangan ko maobserbahan. Titingnan ko din ang sistema ng lugar kung saan siya nawala. Sa ngayon, huwag niyo na lang ipagkalat ito. Pagkakaguluhan kayo lalo ng tao. Mungkahi ni Tandang Ikoy. Sumunod naman ang mga magulang ko noon. Malayo ang bahay ni Tandang Ikoy. Sa bukid pa ito ng lugar namin. Parang nagbakasyon lamang ako pero malaki ang naging pinsala ng pangyayaring yon dahil napatigil talaga ako sa pag-aaral. Si Asboy, Krek at Jim, binibisita ko lagi. Nagdadala pa ng baril de bomba ang mga ito. Parang tinubuan ako ng takot nun. Hindi na ako sumasama sa kanila. Si Tandang Ikoy naman ay sinabing lapitin daw ako ng mga lamang lupa. Pwede naman daw kahit saan ako magpunta. Basta wag lang babatiin ng mga engkanto. Ultimong pagtitig sa mga mata nito ay ipinagbabawal umano. Pero ako nun, hindi na talaga ako sumasama pa. Bahala na. Pwede akong pumuslit sa bahay nila Asboy pero hindi na ako sasama sa kanila sa pamamaril ng ibon. Mga 2 buwan din ako kila Tandang Ikoy. Nung umuwi na ako, Sir Seth, napakalaki ng pinagbago ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Nakakahiya kasi ang mga nangyari sa akin. Iniisip ko talaga kung ano ang isasagot ko sakaling may bumisita at magtanong nun. Sa kabutihang palad, parang binigyan na din nila ng respeto ang pananahimik ko. Habang ang mga kaibigan ko naman, binibisita ako lagi. Akala ko, doon na nagtatapos ang lahat. Pero may mangyayari pa pala. Itong mga kaibigan ko ay bumalik doon sa lugar kung saan ako nawala. Alam niyo po kasi, itong lugar ng Walog, yun lamang ang may maraming ibon sa lahat ng napuntahan namin. Dito lang din kami nakakakuha ng mahigit sa 50 ibon nun. Parang hindi nila alintana ni Asboy ang mga kahindik-hindik na naranasan ko. Kinahapunan, inaabangan ko sila noon sa bahay ko mapapadaan. Maririnig ko naman ang tunog ng motor na pinagmamay-ari ni Krek nun. Ito kasing sinasakyan namin kapag namamaril ng ibon. Pero wala. Kaya medyo nagtaka ako. Lahat kasi ng mga lakad nila, sumasaglit sila sa bahay. Maging papunta man o pauwi nun. Ito mga magulang ko kasi na itago na lamang natin sa mga pangalang tatay para at nanay Ani. Pinapasadya talaga mga kaibigan ko sa bahay para na rin umano hindi ako lukubin ng kalungkutan. Lalo pat may napagdaanan akong matinding trauma nun. Pero hindi talaga dumaan. Naisip ko noon na baka napagod at tumiretso na lamang sa bahay nila Asboy. Doon kasi inaasikaso at niluluto ang mga nakukuha mga ibon. Hanggang sa dumating ang tatay ko kinagabihan. Driver siya ng tricycle. At nagulat ako sa bitbit niyang balita. Si Jim, bigla na lamang nawala sa Walog.
Hinahanap ito nila Asboy at Crick. Naroroon pa nga umanong albularyong si Tandang Ikoy. Naku naman, baka kagaya po ng nangyari sa akin. Yun din ang hinala ni Tandang Ikoy, anak. Binalaan ako na huwag ipagsabi sa iba. Baka kasi magkagulo at mas lalong mahirapan sila sa paghahanap kay Jim. Dagdag pa ng aking ama, kasama daw yun ni Crick sa tabi ng lawa. Gumawa doon ng barong-barong na damo para gawing taguan. Pero nagpaalam daw si Jim na may titik-tikang punay. Gawa ng may nakita itong dumapo sa may kawayanan. Inaantay ni Crick na bumalik hanggang sa pagsapit ng tanghali. Hindi pa rin ito nagpapakita. Magtatanghalian sana sila doon sa ilalim ng punong mangga. Pero hindi lumitaw si Jim. Kaya noon ay nag-alala na sila. Sinubukan pang hanapin pero wala. Hanggang sa pinuntahan na nila si Mang Samson at pinaalam na nawawala si Jim noon. Umalis kagad si Mang Samson at pinuntahan si Tandang Ikoy. Pero wala pa rin. Hindi nila makita hanggang sa mga oras na yon kahit nakasama pa si Tandang Ikoy. Sobrang nabahala ako noon. Kung sakaling kapareha ng sinapit ko ang pagkawala ni Jim, nakakasigurado akong nasa loob din niyo ng nakakapangilabot na gubat. At makikita niyo doon ang kung anong nakikita ko. Ang tanging problema lamang nun, kung makakauwi ba ito. Nakiusap ako kay tatay noon na pupuntahan ko lamang ang lugar para makatulong. Tumanggi si nanay, pero nagpakaawa ako noon na umabot na sa puntong pumayag ang mga ito. Bumiyahe kagad kami patungo sa baryo kung saan malapit dito ang walog. May dalang flashlight ang tatay. Unang tinungo namin noon ang bahay ni Mang Samson. Ang naabutan namin roon ang matandang asawa nito. Ang sabi ay naroroon daw sa walog, kasama ng anak niya para hanapin umano ang nawawalang binata. Hindi na kami nagsalita pa ni tatay noon. Mabilis kaming nagtungo sa lugar. Nakikita kong malayo pa ang tama ng flashlight na alam kong galing ito sa mga naghahanap kay Jim. Hanggang sa makita ko noon si Asboy. Lumapit kami ng tatay ko. Nagmumura ito at paulit-ulit na sinasabing hindi nila makita si Jim. Tinanong ko sila kung bakit pa kasi sila bumalik doon. Alam naman na nila na may nangyari na sa akin na hindi maganda sa lugar. Si Tandang Ikoy ay kasama ni Crick. Nasa kabilang banda ito ng lawa. May iba pang tao akong nakikita na paniguradong si Mang Samson ito at yung anak niya. Tumulong kami ng tatay. Mga 2 oras din yung paghahanap namin noon. Kitang-kita ko si Asboy na parang iiyak na. Siguro ay ganito din ang nangyari sa kanila nung nawawala ako. Madaling araw. Wala kaming pahinga doon sa liblib na yon. Pero wala talaga. Sinubukan pa naming sipatin yung ibabaw ng mangga kung saan dito ko nakagisna ng sarili ko. Wala pa rin. Inabot na lamang kami ng umaga, hapon, hanggang sa ilang araw na kami doon. Pero hindi pa rin nagpapakita ang kaibigan namin na ito. Isang linggong nakalipas, si Tandang Ikoy naglalagay na ng mga tawas tapol sa paligid. Naglagay din ng uling, habang ang iba namang uling ay dinurog niya at hinalo sa asin, sabay-sabay sa mga lugar na nakakapangilabot. Kasabay nito ay nagpapausok din kami noon sa lugar. Kung ano-anong ritual ang nakikita ko kay Tandang Ikoy. Nagkatay pa ito ng manok na itim at nang hindi umubra, kulay puti naman ang ugis yon. Hanggang umabot sa puntong isang buong baboy na talaga ang kinatay niya para ialay sa kung anumang elemento ang meron doon. Pero wala, Sir Seth.
hindi pa rin nagpapakita si Jim noon. Yung mga magulang ni Jim, katulad ng mga magulang ko, ay nagminatay na rin. Umiiyak ang mga ito, panay pagmamakaawa na hanapin ang anak nila. Si Asboy, halos hindi na rin magsasalita noon. Alam kong nahihiya ito sa mga magulang ni Jim. Sa ikawalong araw, eksaktong 5:00 ng hapon, nakita namin si Jim na tumatakbo. Nagmumula ito sa ilalim ng kawayanan sa gilid ng walog na yon. Sumisigaw at humihingi ng tulong. Mabilis naman naming hinabol yun at noong mahuli ito ni Tandang Ikoy, nagwawala na lamang bigla na animoy nakakita ng sobrang nakakatakot na nilalang. Nagpumiglas ito. Sumisigaw na bitawan umano siya. Kitang-kita ko ang dilat niyang mga mata. Napakaraming galos sa katawan. May sugat na pagkalaki-laki sa may likod ng kanyang bisig. Kitang-kita ko ang namumulang buto doon at patay na dugo. Bitawan mo ako. Layuan niyo ako mga impakto. Sigaw ni Jim noon. Tumulong na rin ang tatay noon. Maging si Mang Samson, pero mas lalo lamang nagwala ang kaibigan namin na yon. Parang nababaliw tingnan. Maya-maya iniyakap siya ng kanyang ina at sinabing nakauwi na siya. Mga kaibigan at magulang ang nasa paligid at hindi impakto nun. Doon pa lamang kumalma si Jim. Pumuntong hininga ito at tumagulgol sa pag-iyak. Ang sabi niya ay isang araw daw siya mahigit nagtatatakbo. Hinahabol umano siya ng mga impakto. Walang hanggang gubat umano yon na sobrang nakakapangilabot. Nakagat pa umano siya ng isa sa mga lamang lupa. At yun ang sani kung bakit siya may malaking sugat sa bisig nun. Habang nagsasalita si Jim ay nakikinig lamang kaming lahat sa kanya. Hinayaan namin siyang makapagpahayag ng saloobin para malabas niya at hindi ito mabaliw. Nanginginig si Jim. Ginagamot naman siya noon ni Tandang Ikoy. Ayon kay Jim, noong iwan daw siya ni Creek, tinungo niya umano ang pinagdapuan ng punay na ibon na roon sa may kawayanan. Natamaan niya umano ito at kitang-kita niya ang pagkalaglag ng balahibo. Pero wala umanong nalaglag na ibon nun. Bagkos ay palahaw ng bata ang narinig niya. Kasunod noon ay bigla na lamang umanong nagdilim ang paligid na para umano siyang nananaginip. Napapalibutan siya ng mga nakakakilabot na nilalang. Galit na galit ang mga ito sa kanya kung kaya naman tumakbo siya ng tumakbo. Pero naabutan umano siya. Nanlaban siya. Pinagpapalo niya umano ng dibomba ang mga yon pero hindi nasasaktan. Hanggang sa naiipit si Jim. At doon na siya kinagat ng isa sa mga ito. Mabuti na lang at nakatakas pa umano siya. At ang sabi pa ni Jim, ang ginawa niya umanong palatandaan ay ang kakaibang bituin. Yun lamang ang tinahak niyang landas nun. Katulad ito ng nangyari sa akin, Sir Seth. Nanglaban ako pero hindi ako sinaktan ng mga nilalang. Naisip ko na baka yung ibon ay alaga ng mga lamang lupa. Tapos sinagalit ito kay Jim at gusto siyang patayin. Paano na lamang kung hindi siya nakatakas, di ba? Malamang sa malamang, hindi na siya makakabalik pa. Bituin din ang naging batayan ko noon. Ewan ko kung nagkataon lang pero magpaganon pa man. Nakalabas talaga siya ng buhay katulad ko. Pero kung gaano kalaki ang pagbabago ko noon, mas malala si Jim gawa ng dumaan si Jim hindi lamang sa albularyo, kundi maging sa doktor sa utak. Nagkaroon na siya ng saltik noon at kinakailangan itong marehab para maagapan. Gumaling naman itong si Jim pero nagtitake na ito ng gamot.
Lagi na lamang kasi itong sinusumpong, lalong-lalo na kapag nagugulat. Ngumingisa ito bigla tapos magwawala na para bang nakatatak na talaga sa diwa niya ang nangyaring trauma. Pero sa tulong ng gamot, unti-unting nawawala o nababawasan ang mga ganong pangyayari sa kanya. Naroroon pa rin ang pagkakaibigan namin, pero hindi na katulad ng dati. Nagkikita-kita kami doon sa bahay ni Aspoy kapag may mga ipapapinta o may kliyente. Pero hindi na talaga katulad noon na sobrang hilig namin sa pamamaril ng ibon. Ang masasabi ko, hindi lang sa puno ng lanete nakatira ang mga nilalang doon, kundi yung mismong buong lugar na yon ay ang tahanan nila, ang mga walog. Sir Seth, ang walog ay hindi lang pangalan ng isang lugar. Iniugnay din dito ang pangalan ng isang uri ng engkanto. Walog din ang pangalan alinsunod sa pangalan ng tirahan ng mga ito. Pero hindi engkantong walog umano ang dumukot sa amin ni Jim, kundi ibang klaseng lamang lupa. Ang totoong walog na engkanto kasi ay yung mga tinatawag na tamawo. Magpaganon pa man, malakas talagang hatak ng kababalagan sa mga walog na lugar. Sentro ito ng kabundukan na may malakas na presensya ng mga nilalang. Ayon dito sa mga nalaman ko. Kaya kayo mga kagiliw, ingat-ingat kayo sa ganitong lugar. Kung maaari magpasintabi at magbigay respeto kapag mapapadaan o hindi naman kaya ay pupuslit sa lugar. Iisipin yung payapa, napakaraming ibon at iba pang katawag pansin na bagay. Pero naging payapa at tirahan lamang yan ng mga iba't ibang hayop. Dahil sa nakalukob dyan ang kababalagan.